Isa sa pinaka-nirerespeto na franchise ang San Antonio Spurs. One of the greatest organizations hindi lang sa NBA kundi sa history ng sports. Napaka-iconic ng Spurs dynasty ng 2000 era. Kaya hanggang ngayon ay well-respected pa rin itong franchise na ito. Balak nga ng Spurs gumawa ulit ng dynasty. Posible naman dahil may mga talented young guns sila na may mga potential maging superstars. At nasa kanila nga ang pinaniniwalaang future ng NBA na si Victor Wembanyama. Ito nga ang preview ng San Antonio Spurs sa 2025 to 2026 season. First off, sa mga hindi pa nakakaalam, nag-step down na ang legendary head coach ng Spurs na si Greg Popovich. So tapos na ang era ni Coach Pop. Pumalit sa kanya si Mitch Johnson. Magmumove on ng Spurs at susubukan gumawa ulit ng dynasty. Hindi naman nga malabo na mangyari yon kasi marami naman silang talented at may mga potential ang kanilang young guns. Meron pa silang isang unique na player na si Victor Wembanyama. So ito nga ang kanilang lineup sa 2025 to 2026 season. Magsimula tayo sa potential starting five ng team. Point guard De'Aaron Fox. Si Fox ay isa na sa pinakamahusay na guards ngayon sa NBA. Kilala siya sa kanyang speed and quickness. Siya na ata ang pinakamatulin na player ngayon sa NBA. Very underrated lang itong si Fox pero napaka-deadly nito sa clutch time. Siya nga ang unang nakakuha ng Clutch Player of the Year award. Last season naman nag-average ito ng 23.6 assists at 5 rebounds. Shooting guard naman ay si Stephon Cassell, ang two-way player sa guard spot ng Spurs. May potential ito na maging next Drew Holiday dahil sa kanyang depensa. Nag-average naman ito last season ng 15 points, 4 assists at 4 rebounds. Small forward naman ay si Dylan Harper, ang Phil-Am rookie ng San Antonio Spurs. Second pick overall ng 2025 draft. Guard ang natural position nito pero dahil sa kanyang size na 6'6", pwede siyang mag-slide sa small forward para magsabay sila nila Fox at Cassell. Posibleng mamintis niyang opener dahil recovering pa siya sa isang minor injury. Pero once na maglaro ito, I think gagawa agad ito ng impact sa team. Nag-average itong si Harper sa NCAA ng 19 points, 4 rebounds at 4 assists. Power forward naman ay si Keldon Johnson, ang tough at athletic na forward na kaya rin namang tumulong sa scoring. Last season may mga times na siyang leading scorer ng Spurs. Nakakatulong rin siya sa pag-space ng floor para kay Wemby. Nag-average naman itong si Johnson last season ng 13 points, 5 rebounds at 1 assist per game. At center naman ng team ay si Victor Wembanyama, ang best player at pace ng franchise. Looking healthy na ito sa paparating na season. Bago ma-shutdown sa the rest of the season, nag-average ito last year ng 24 points, 11 rebounds at 4 blocks per game. Siya ang reason bakit marami pa rin ang nai-excite sa future ng San Antonio Spurs. So ang potential starting five ng Spurs ay may speed and size. Ang kanilang bench naman ay loaded rin ng mga talented young guns. May Harrison Barnes nga sila at Kelly Olynyk. Ang rookie naman nila sa bench na posibleng gumawa rin agad ng ingay next season ay si Carter Bryant, ang 14th pick overall naman ng 2025 draft. Exciting ang makita itong dalawang rookies ng Spurs this season. Meron pa silang reliable na guard sa bench na si Devin Vassell. Solidong forwards na sila Jeremy Sochan at Julian Champagnie. Tapos isa pang big man na si Luke Kornet. I think ang Spurs ay posibleng makigulo na sa napakalalim na Western Conference next season. Ano masasabi niyo mga Spurs fans? For more NBA content, ilike nyo na ang ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.